Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Book of James, aklat po ng Santiago chapter 4 verse 2. Meron kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya't kayo nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi nyo nakakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So sa pag-aaral po natin itong tinatawag na blessed mentality, mapupunan nyo po yung kaisipan na meron po ang sanlibutan. Masyado pong competitive, nakakapagod po yung kanilang paraan ng pamumuhay. At tayong mga Kristiyano, kung hindi po mababago yung ating pag-iisip, pwede natin silang tularan. Kasi dito po sa aklat ng Santiago, ang kausap po mismo ni Apostle James dito ay mga Kristiyano. Na ang ugali nila at pag-iisip nila ay katulad pa rin ng mga taga-sanlibutan. Competitive, nakakapagod, laging nakikipag-unahan, nakikipag-agawan, nagmamadali sa buhay, yung feeling na laging nalalamangan or naaargabyado sa buhay. Parang ganun po yung mentalidad na umiiral pa sa kanila. Pero alam niyo po na yung mga blessed people, tayong mga nakakilala na sa Panginoong Jesus, tayo po ay relax. Kumbaga, sa buhay na ito, hindi na tayo nagmamadali. Hindi na tayo nakikipag-unahan. By the way, unahan ko na po kayo. Hindi po pagiging tamad yung pong tinutukoy ko. Kakaiba po tayo kasi mas rested po tayo, nakakapagpahinga po tayo sa buhay na ito, nai-enjoy natin ang buhay dahil po meron tayong Diyos. At malinaw po sa Biblia, we have God as our Father. Pangako niya na tayo po'y kanyang alagaan. Sabi po sa Matthew chapter 6, verses 31 to 32. Kaya't huwag kayong mabahala o mag-alala, baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. So malinaw po, dahil tayo po'y mga anak ng Diyos, ang ating Ama na sa langit ang bahala sa ating buhay. At ang gusto ng Ama natin sa langit, magtiwala tayo sa Kanya. Manalangin, humingi sa Kanya. At ang Biblia sinasabi po, alam niya yung ating mga pangangailangan. So, hindi tayo pagod na pagod sa buhay na ito. Hindi tayo nakikipagkarerahan. Hindi tayo laging nagmamadali kasi alam natin na meron tayong Diyos na isang Ama na nagmamalasakit sa atin. Kaya ang sabi nga po sa Psalm 23 verse 2, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. At ang sabi sa Psalm 127 verse 2, hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kong bumangon, gabing-gabi kong humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Kita po ninyo, kapag alam niyo po yung Bible, hindi niyo tutularan yung pamamaraan ng mga taga-sanlibutan. Alam niyo sa inyong buhay na meron kayong Ama sa langit na nagmamalasakit, nagmamahal sa inyo. Pangalawa po, meron pong handog na kapayapaan or rest ang ating Ama sa langit sa atin pong mga anak niya. Kaya kung naalala niyo po yung Matthew 11 verse 28, sabi diyan, lumapit kayo sa akin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Yung kapahingahan po, gift yan ng Diyos sa atin. At katulad din yan nung sinabi ko kanina sa Psalm 127 verse 2, sabi dito, pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. At alam ng Diyos na nakakapagod ang buhay na ito. So, kadalasan po, kaya minsan nagkakamali tayo, or napapagod tayo sa buhay, binabanggit din po dito sa James chapter 4 verse 2, Ang sabi po rito, hindi tayo nagkakamit ng mga bagay nating minimiti dahil hindi tayo humihingi sa Diyos. Pangalawa po, pwedeng
humihingi tayo with wrong motive. Ano po? Kasi ang pinagmumulan po ng lahat ng yan ay yung pong masasamang nasa na naglalaban-laban sa ating kalooban. Sabi sa James chapter 4 verse 1 at ang sabi sa verse 3, humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. So pagka mali po yung ating puso, hindi tayo tumatanggap mula sa Diyos. Kaya itama natin yung ating puso. Ano po? Kilalanin natin na ang Diyos na ang dapat maghari sa ating buhay. Huwag tayong mababadisa, huwag tayong mababahala kasi we have God as our Father. So tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon at naintindihan namin ngayon na yung pong pagiging blessed pala, mararanasan namin yung mas relax na buhay, yung nakakapagpahinga kami. Hindi yung lagi kaming pagod na pagod, hirap na hirap, nakikipag-agawan, nagmamadali, nakikipag-unahan. Alam namin, Panginoon, sa aming puso na ngayon, bilang isang anak ng Diyos, taglay-taglay namin yung kapahingahan na nagmula sa aming Ama na nasa langit. Salamat, Panginoon, at nawa patuloy naming taglayin ito upang maranasan namin yung isang buhay na talagang blessed. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.